Ay, magandang araw po sa inyong lahat ha. Lunes na naman, balik na naman tayo sa ating mga trabaho. Ako po ngayon ay nasa tren. Papunta po ako ng Amsterdam para sa super late na akong appointment. Ang appointment ko ay originally 1:30, pero sira po ang mga tren, so tumawag ako na nagpa-postpone na, nagpa-delay yung aking appointment to 2:30. Hindi ko po alam kung talagang anong mangyayari, hindi pa sumasagot yung appointment ko. No? Pero anyway, habang nasa tren tayo, spokes hour muna tayo. Alam niyo po, kahapon sinabi ko na paggamat may apila pa si Tatay Digong dun sa interim release at saka sa issue ng jurisdiction, sinabi ko na talagang mas malakas at talagang dapat ipagdasal na natin na sana manalo siya dun sa apila niya dun sa issue ng jurisdiction. Bakit? Kasi interim release, mapapalaya siya pero hindi siya makakauwi ng Pilipinas. Pero pag siya na naig dun sa apila sa jurisdiction, wala nang karapatan ng hukuman na magpatuloy ng paglilitis. Ibig sabihin, uwi na siya sa Pilipinas at uwi na rin ako, no? Dahil yan naman ang aking pangako. Uwi ako pag nakauwi na si Tatay Digong, no? Anyway, sinabi ko na mas malakas yung apila dahil nga yung issue ng jurisdiction, minsan nagkaroon ng desisyon ng ICC, pareho yung pre-trial chamber at saka yung appeals chamber. Yung pre-trial chamber, unanimous sila na sinabi nila na na merong jurisdiction ng hukuman, pero kasi doon sa hinain ng Pilipinas, hindi nila sinabi kung ano yung epekto ng pagbibitiw ng Rome Statute, no? At syempre, dahil hindi nila sinabi yun, hindi yun binigyan ng kahit anong desisyon ng hukuman. Tapos, nung rinaise nila yung issue na yan sa appeals chamber, and sabi naman ng appeals chamber, hindi nyo sinabi yan sa pre-trial chamber, hindi nyo po pwedeng banggitin sa kauna ng pagkakataon sa appellate chamber. Pero pagdating doon sa appeal chamber, dalawang judges ang nag-dissent. At ang sabi talaga nila, wala ng jurisdiction ng Pilipinas kasi nga, yung pagbibitiw ng Pilipinas ay ayon sa karapatan ng bansa na bumitiw sa Rome Statute. No? At nakasaad doon na ang pagbabalanse niyan ay magkakaroon lang ng epekto ang pagbibitiw isang taon matapos nga ma-deposito yung instrument of withdrawal. No? So ibig sabihin, para mapatuloy ang jurisdiction ng hukuman, lahat ng gagawin ng hukuman ay dapat magawa ng hukuman sa loob ng isang taon matapos magbitiw ang isang bansa sa pagiging miyembro ng ICC. At pagdating sa Pilipinas, no, dahil tayo nagbitiw nga, kinakailangan yung preliminary investigation ay nasimulan nung sa loob ng isang taon, pero ang ginawa ng dating prosecutor ay pangalawang taon na siya nagsimula ng investigasyon. Kaya ang sabi ng dalawang dissenting judges ay out of time na kasi nga yung pagbabalanse ng Rome Statute ay hindi naman po pwede na magpipilit pa ang ICC sa kanyang jurisdiction maski hindi na siya miyembro. Paano nga magsisimula ang investigasyon ng preliminary investigation? Humingi ng ganyang permiso ang prosecution, hindi na miyembro nga ang Pilipinas. No? Pero dissenting opinion yan. Tatlong judges pa rin ang nagsabi na may jurisdiction ng hukuman, pero ang sabi nila, hindi daw ito desisyon ng jurisdiction at pwedeng ilabas pa ng mga mahistra ni Tatay Digong at ang kanyang mga abogado yung issue ng jurisdiction sa tamang panahon at ito na yung tamang panahon kasi binasura yung nauna ng challenge sa jurisdiction ng hukuman. Pero kaya naman po ako nabuhay kasi naalala niyo kung sa issue rin ng jurisdiction pinapa-inhibit sana ni Kaufman yung dalawang judges na nauna nang nagsabi na mayroong jurisdiction ng hukuman. Ito yung si Sophie Alipin Gansu ng Benin, and si Maria del Socorro Flores Liera of Mexico. Pinapa-DQ na niya, pinapa-disqualify niya yung dalawang judges kasi sabi niya, meron na yung desisyon na nauna na nagsasabi na mayroong jurisdiction. Pero hindi siya sinang-ayunan ng hukuman kasi sabi ng hukuman, at ito po ay desisyon ng lahat ng mga judges kasi ganun pala yung proseso doon kapag nagpapa-DQ ng judge. Lahat ng judges ay boboto. Ang sabi nila, professional naman itong mga judges neto at hindi sila magpapa-apekto sa kanilang mga desisyon, lalong-lalo na kung ang issue ay issue ng jurisdiction. No? At yan ay sang-ayon sa batas. So, hindi na DQ yung dalawang judges sa pre-trial on the issue of jurisdiction, maski meron na silang naunang desisyon na nagsasabi na wala kang jurisdiction. Na meron ngang jurisdiction ng ICC, I'm sorry,
So hindi sila napadisqualify, mas kinauna na sila nagsabi na meron ng jurisdiction ang ICC, no, during the preliminary investigation stage. So ngayon, ang mabuting balita, itong dalawang judges naman sa appellate chamber na nagdesisyon na wala ng jurisdiction, ibig sabihin, hindi rin sila po pwedeng mapadisqualify. Ito si Judges Perin de Brimchabot and Lordy Kaplan-Dinze. Okay? So, yung dalawang judges na dissenting na nagsabi na wala ng jurisdiction ng ICC ay mananatili pa rin na appellate judges kung sa kanila babagsak yung issue tungkol kay Tatay Digong. Now, sila nga ba ang magiging judges dito? Well, kung babatayan natin yung nangyari dito sa pre-trial chamber, yung pre-trial chamber na duminig ng issue ng preliminary investigation, doon din bumagsak yung kaso pagdating doon sa interim release at saka sa issue of jurisdiction. 2 out of 3 judges ay kasapi doon sa naunang pre-trial chamber na nagdesisyon. Now, siguro, ito teora ko, pinakitsatsa ko pa lang, no? Kaya nagkaroon ng isang bagong judge doon, siguro, natapos na yung tenure ng judge na nawala. Now, so, chances are, itong dalawang dissenting judges ay pwede talagang manatili muli doon sa appellate chamber na magdedesisyon sa issue ng jurisdiction. Pasensya na kayo, talaga binibigyan ko ng importansya yung jurisdiction kasi kapag walang jurisdiction, uwi na si Tatay Digong sa Pilipinas, sa Davao, no? So, kung pagbabatayan natin yung nangyari doon sa pre-trial chambers, chances are, itong dalawang judges na nag-dissent, nandun pa rin sila at magdedesisyon. Kaya nga sinasabi ko, medyo malakas ang ating kaso pagdating doon sa issue ng jurisdiction. Now, take note na maski meron 3 majority judges na nagsabi na may jurisdiction ng hukuman. Yung 3 yun ay nagsabi, unang-una, kaya ganyan ang desisyon nila, hindi linabas ng legal team ni Tatay Digong yung issue ng jurisdiction sa pre-trial chamber. At hindi nila po pwedeng ilabas yan for the first time sa pre-trial chamber. So hindi na nila magagamit yung ganyang reasoning kasi nga, linabas na nila yan sa pre-trial chamber, yung nauna na silang naghain nga ng motion para nga ipa-dismiss dahil walang jurisdiction. Pangalawa, ang sabi nung 3 mayorya rin, yun na nga, no? Dahil hindi na-discuss yung epekto ng withdrawal, hindi nila po pwedeng ilabas yan for the first time on appeal. At ngayon naman, hindi na magagamit yung argumento na yan kasi nga fully ventilated yung issue ng lack of jurisdiction doon pa lang sa chamber. So sa tingin ko, yung dalawang judges na nagsabing walang jurisdiction ng ICC dahil nagsimulang preliminary investigation na hindi na miyembrong Pilipinas, no? At 2 taon ng pagbibitiw sa ICC, dahil sila mananatili, baka hindi yan magbago ng boto. At dun sa 3 na bumoto naman na may jurisdiction, tingin ko po pwede silang pumanig sa dissenting. Bakit? Kasi nga yung mga dahilan na in-invoke nila kung bakit sa tingin nila may jurisdiction, yung hindi linabas yan for the first time on pre-trial chamber at saka hindi naman daw issue to, hindi yung decision ay hindi issue on jurisdiction. So, pwede talaga na bago yung posisyon ng 3. Take note, hindi naman natin kailangan yung 3 na magbago. Ang kailangan lang natin, isa sa kanilang 3 ay magbago sa kanilang opinion. Okay? So, sa tingin ko, malakas ang pag-asa dun sa issue ng jurisdiction. Pero siyempre, tayo patuloy na magdasal. No? Dahil talagang kapatay na naig dyan sa jurisdiction, tayo po ay home base na. Uuwi na natin si Tatay Digong. Lagot na itong mga bangag sa gobyerno dahil sa tingin ko talaga, kailangan lang talaga umuwi si Tatay Digong at talagang matatapos na itong administrasyon ni Marcos Jr. Bukas, pag-usapan natin kung bakit talagang mapapabilis ang pagpapalayas natin kay Marcos Jr. balik sa Pilipinas si Tatay Digong. Ha? Pero antayin natin yan bukas para abangan ninyo muli ang ating Spokes Hour kinabukasan. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at nag-eksperimento rin ako kung gusto maikli ang Spokes Hour to 10 minutes. No?
Dahil napapansin ko na pag mas maikli ang Spokes Hour, mas maraming nanonood. Kayo talaga ha, ayaw nyo manood ng masyado bahaba, lalo-lalo na sa usaping legal. So iiklian natin ngayon at magpapaalam na po ako. Maraming salamat po sa inyong patuloy po tangkilik. Reporting live from the Netherlands. Ito po ang inyong Spokes ng Bayan nagsasabi, I love you Philippines, the only country that I have, the only country that I love. Bye! That's